So ito na. Umpisa na natin. Naku mga kababayan. Sangkatutak, sandamakmak, liglig, saksiksik, liglig, umaapaw, paldum-paldo. Si Trillanes, mga kababayan, sa delivery ng 18 Marines. Oh, putang ina, oh. Sentre. Lato naman. Mga kababayan, no, ganda ng t-shirt mo, Sir Kent. Sa mga nagtatanong po, ang t-shirt na ito ay pina-personalize ko po siya. Jersey t-shirt po siya, pero basta personalize siya. Sa mga gustong mag-order, medyo pricey nga lang. Medyo pricey kapag nagpa-personalize kayo. Ikaw kasi mamili sa mga gusto mong design. So ngayon mga kababayan, ito po siya. Kasi ang tela po nito mga kababayan is, po siya, butas-butas. Alam mo yung, hindi po siya yung, basta hindi siya cotton. Siya, dry fit na butas-butas, yung mga presko sa katawan. So ayun, mga kababayan, ito na nga. Ito na nga ngayon mga kababayan na talagang siksik, liglig, umaapaw, diba? Paldum-paldo. Si Senator Antonio Trillanes IV, mga kababayan, na nakatira sa Caloocan at isang Bicolano na tumakbong mayor. Ayan. So, mga kababayan, ayun nga ang nangyari na tawag dito, in-interview ng Banateros. No? Alam naman natin yung mga Banateros, mga kaibigan ko yan. Diyos ko, hindi naman naging ganyan yan kung walang kita. Ako pa ba loloko nila? Huwag na tayo magplastikan dito mga Banateros. Hindi naman kayo concern kay Digong. Do you think kung hindi kayo, di ba? Kung hindi kayo monetize yan sa mga channel niyo at wala kayong allowance, tigil-tigilan nyo nga ako. Akala nyo man hindi nyo ako hindi tayo mag-friend noon. So ngayon mga kababayan, eto na. In-interview nila itong mga 18 Marines na sinasabi na, naku mga kababayan, medyo hindi ko alam, no? Hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba ang mga testamento nitong 18 Marines, yung kanilang mga sinasabi, or hindi. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi po kasi nagtutugma yung unang kwento nila nung unang paglabas nila, hindi po tugma sa pangalawa. Tapos ngayon mga kababayan, hindi rin tugma doon sa pangatlong interview. Kaya yung una mga kababayan, nung lumabas sila, nag-press con, in-interview sila ni Eden Santos ng Net25, ang sabi, 5 maleta ang dineliver kay PBBM. Tapos, naghatid sila ng maleta kay Trillanes. Tapos, nung in-interview sila kay Jessica Soho, yung 5 maleta kay PBBM, 3 na lang. Tapos, pagdating kay Trillanes, hindi nila nakikita, narinig lang, na hinatiran. Tapos ngayon mga kababayan, pagdating sa interview ng Banateros, ilang maleta daw, napakadaming maleta daw ang dinideliver nila kay Trillanes. So, sabi ko, ang sabi ni Baligod kay Jessica Soho, hindi nila nakita na hinatiran si Trillanes. Ang sabi, kwento lang. Tapos ngayon mga kababayan, ang nangyari ngayon, ay sila na daw ang nag-deliver. Doon sa press con, ang sabi, kwento lang ni Mark Tiksay. Ngayon, nagulat ako mga kababayan sa interview ng Banateros, sila na ang nag-deliver, hindi na si Mark Tiksay. So ngayon mga kababayan, medyo, Ma'am Silpa Glory Hilo po, natatawa po ako mag-isip. Sabi ko, ano ba talagang papaniwalaan ko dito? Yung unang press con, yung pangalawa sa Jessica Soho, o yung itong pangatlo sa Banateros? Kasi iba-iba po kasi yung mga statement nila mga kababayan, hindi accurate. So kung dalhin natin ito sa korte at magkasubukan na sila doon, pag ganyan ang kanilang mga binibitawang salaysay ay hindi mag-match, hindi po sila mananalo at mahuhulog po na fake news sila. May ads lang po mga kababayan, no? So ito po, pakinggan ninyo ha mga kababayan. Itong naturang ito ha, pakinggan ninyo mga kababayan. Buksan natin. Labira. Ito na. Residence ni former Senator. Nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya.
Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Ayan na. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses O, 2 beses sa na. residence niya. O, 2 tao Sir, na yun. experience ko rin po kay former Senator Trillanes. 3 na. Itong 2025 po nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Mhm. Isang expandable paper Envelope. bag po. Paper bag. Ano ba to? talaga? One time lang ba to nangyari? O regular na nagbibigay Sa si... partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako naka-concert. Ano ba sa iba na... Actually sir, dalawa kami noon na punta doon sa sa baba ng Shangri-La sa Oh, ayan na mga kababayan, bago ko ipagpatuloy, dito mo talaga masasabi na tama si Boying. Kasi mga kababayan, hindi po lahat dito sa 18 Marines, no, na magkakasama sila. Dito pa lang kay Trillanes, 3 tao lang ang nagdi-deliver. So, and the rest doon, ano yun? Sasang-ayon sila sa kwento nung 3? Kaya nga sabi ni Boying, kailangan nila na magkaroon ng sari-sariling affidavit, sari-sariling statement. Kasi nga, dito sa 18 Marines, kung ano yung affidavit na ipinasa nila sa ombudsman, lahat sila dun sa isang affidavit lang eh. So, bakit hindi bawat isa magkakaroon ng affidavit? Diba? Nakakatawa yung interview sa Banateros. Sa dami ng nakalista sa affidavit nila, dinilibiran daw ng maletang pera, puro kay Trillanes lang umiikot yung sagot nila na dinidilibiran. Actually, mga kababayan, ito doon sa Banateros na interview, scripted na yan, Diyos ko. Sa dami-dami doon sa affidavit nila, kay Trillanes lang umiikot lahat ng interview. O, hindi ba kayo nagtataka? O, ito pa, continue. level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Horizon. May mga iba pa kaming mga kasama ni sir. Tulad nila... Pero isang beses lang to. Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun Isang lang, beses yun, lang. isang beses. So after nyo matid, alis na kayo. Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Zaldi ko yung kalahati, tapos, ito, dali nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos ng ibang araw, yun na, i-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Ayan na. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal, nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Scripted Si yan. sir, ako sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Ayan na. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, pagmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ang bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nandoon, kabats ko din. Ayan na. Sa tinanong, paano mo nasabing bahay ni Trillanes yon? Ang sabi niya, 2 beses daw siyang pumunta doon. Tapos bodyguard daw ni Trillanes ay kabatch din daw niya. Ba't hindi niya sabihin yung address? Diba? Kung alam mong bahay ni Trillanes yun, ba't di mo sabihin yung address? Bakit sabihin mong 2 beses ka lang nakabalik? Dito, sasabit sila dito. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdagrab pa ako kay Joey D. Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati. Si former Senator Sally Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir.
So hindi ko alam kung bakit ayaw na magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media sa sir, siya yung pinag-drive namin. Dalawa po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Po, nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, Tama, Ma'am Johannes pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihalid yung pera. Sir, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna bangkitin kasi... Oh, 'di ba? Actually, Ma'am Roxanne Barcelona, magulo po talaga sila. Sa totoo lang. Magulo talaga sila. Hindi mo maintindihan kung sino doon, saan doon. Bakit puro Trillanes, 'di ba? Ang dami-dami nung nilagay nila doon, oy. Di dapat ang pinangalanan nila doon kasi napakadami doon sa affidavit ha, nabasa ko. Merong mga kongresista doon, may mga townhouse nga na hinatiran eh. So ibig sabihin doon sa townhouse na yun, ilang townhouse yun, bakit walang binigkas? Puro Trillanes. Kaya ngayon mga kababayan, dito may ipakita ako sa inyo na in-interview ito ni Jessica Soho, no? Itong mga Marines na to. Ito po ha mga kababayan. Ito ha. Pakinggan nyo ha mga kababayan. Make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay binigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi. Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam ni Mark at saka ni John Estrada. Klaruhin ko lang po ha, yung sinabi niyo ho kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po. Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Tila naging taliwas ito sa nauna nilang pahayag na hindi raw nila nakitang inabutan ng pera si Trillanes. Pero di ba, attorney, unless it's proven that the money was sourced illegally, wala mang kaso yon. Kasi pagpunta ng ICC investigators dito, they would need assistance. I don't think Trillanes is guilty of any crime, is he, for assisting the ICC inspectors. Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba? Sa atin ay kidnap si Duterte at kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Ayan na. Netherlands. And that is a crime, kidnapping. Binigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Definitely it's a spin kasi kailangan niya palabas ita sinuulan para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Diba? Kita ninyo, mga kababayan, mali-mali talaga. Sa totoo lang. Ito pa, isa. Nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Sir, experience ko rin po kay former Senator Puro Trillanes na. Itong 2025 po nagdala kami Samantalang ni kanina, Mark hindi Tixa daw nila doon sa bahay niya, nakikita. doon sa may Antipolo. Sabi ni Baligod. Isang expandable paper bag po. To make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay binigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi. Wala kayong Diba? Ang sabi nila, nag-deliver daw sila. Ilan yung 3 Marines daw. Nag-deliver yung isa, nag-deliver yung isa, nag-deliver yung isa. Tapos pagdating kay Attorney Baligod, not claiming na nakita nila. At hindi nila sinabing inabot nila kay Trillanes. O, diba? Ulitin ko ha. Nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. O, isa yan. Sa bahay niya? Correct, sir.
Isa. Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Dalawang envelope. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, Dalawa na. nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses Dalawa na siya. sa residence niya. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. 3 na. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya, dyan sa may Antipolo. Ayan na, 3 na Isang ha. expandable paper bag po. To make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay binigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi na Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam ni Mark at saka. Di ba? Yun lang ang narinig nila na may inabot kay Trillanes. Pero hindi nila nakita na tinanggap ni Trillanes or inabot nila kay Trillanes. Pero dito sa interview ng Banateros, nag-deliver sila. Hinatid nila. Tapos pagdating kay Baligod, ang sabi, hindi nila kiniklaim, ma'am, na sila ang nag-abot. Wala silang inabot at wala silang nakita, narinig lang nila. Inconsistent ang kanilang explanation. Kaya sa totoo lang mga kababayan, sure bull talaga, hindi na makikita to mga kababayan. Si Gutesa nga, hindi na nagpakita dahil sa peking notaryo eh. Ito pa kaya. Kaya sa totoo lang mga kababayan, grabe no, paldong-paldo si Trillanes sa kwento. Kaya, ako'y natatawa mga kababayan. Ano na lang kayang iisipin nitong mga Marines na to kapag ka-search na ang warrant sa kanila? Ano kaya ang panglusot nila dyan? Kasi mga kababayan, ang dami nang nakuha ni Trillanes na ebidensya na puro nila sinasabi. Tapos, unang interview, ang sabi, naghatid kay Trillanes. Pangalawang interview, ang sabi, walang nakita, hindi sila ang nag-abot, narinig lang nila na may inabot. Pangatlong interview, ang dami na nilang naghahatid. Samantalang doon sa Jessica Soho, isang tao lang naghatid at si Mark Tiksay. Tapos ngayon nung doon sa Banateros, iba-iba na. 'Di ba? Oo, sa totoo lang Mamulit, ang tawag dyan is character assassination talaga. Tinatarget talaga nila si Trillanes para kung saan masira. Kasi bakit mga kababayan? Kahit magserkobalintong sila, maglumpasay sila dyan, maglulo sila dyan, magdukit sila ng ano nila dyan, poke nila dyan, maglulo sila dyan, magtatambling-tambling, mahubo-hubad sila dyan, hindi na makalabas si Digong. Kaya ang tanging gagawin nila mga kababayan, sisirain nila si Trillanes. Ngayon, ang taong bayan, simple lang naman yan eh. Kahit anong sira, no? Kahit magdukit sila dyan, maglulo sila dyan, magbilang sila ng bulbul dyan sa harapan ng media, o harapan ng press con, magbilang sila ng bulbul dyan habang nagkwento kay Trillanes, hindi na maniniwala ang tao. Totoo yan mga kababayan. Bakit? Ang katotohanan kasi, may kilos, hindi kwento. Si Trillanes hindi nagkwikwento na walang nangyari. Kwento niya na ipapakulong niya si Digong, aarestuhin si Digong, pagbaba ni Digong, makukulong si Digong, nangyari. For 7 years. 7 years na hinantay ni Trillanes, 7 years na si Trillanes na siniraan. So ngayon si Digong nakulong, hindi na makakauwi. Yan ang totoo. Walang kwento na hindi nangyari kay Trillanes. Sinabi niya, ginawa niya, nakulong. Pero itong mga 18 Marines, itong 18 Marines, kwento, asan ang ebidensya? Kasi mga kababayan, hanggat wala silang may pakitang ebidensya, mangangahulugan na paninira lang ang ginawa nila. Kasi mga kababayan, aligasyon lang to eh. Bakit nasampa na ba nila ito sa korte? Wala. Hindi pa sa korte ito mga kababayan. Hindi korte ang social media. Kaya mga kababayan, in the end of the day, si Trillanes pa rin ang mananalo dyan. Bakit? Si Trillanes nagsampa ng kaso. Sila, ito, puro statement, puro hearsay. Allegedly, hearsay, chismis, kwento, paninirampuri, character assassination. Ang mangyari dyan mga kababayan, in the end of the day, sila ang magkawarant, hindi si Trillanes. Kasi bakit? Itong kanilang mga statement, kung i-final nila ito, ikinaso nila kay Trillanes, sure bull si Trillanes. Ang problema lang mga kababayan,
Hindi pa wala sa korte to. Wala sa korte itong mga sinasabi nila. Kwento lang. So in the end of the day, pag lumabas yung warrant doon sa i-final ni Trillanes, sila ang dadamputin, hindi si Trillanes. Ang mangyari dito, in the end of the day, si Trillanes pa rin ang panalo. Sila pa rin ang dihado. 'Di ba? Kasi mga kababayan, tatanungin ninyo ako ngayon, Ken, naka-file na ba yan sila sa korte? I-final na ba nila yan? Hindi. Wala. Kasi una, nung nag-file sila sa ombudsman, hindi tinanggap ni Boying. Pangalawa, sila pa ang pinatawag ngayon sa NBI. Tapos sunod, ipapatawag sila ni Boying. Pero sa ngalan na i-final ba nila? Wala. Hindi man sila pumunta ng DOJ. Do you think pumunta sila ng DOJ? Wala. Pumunta ba sila Supreme Court? Wala. Pumunta ba sila ng ombudsman? Pumunta, pero hindi naman tinanggap. So, habang magdadaldal sila dito, magnangak-ngak sila ng magnangak-ngak, iniimbestigahan na isa-isa yung background nila. Ngayon, syempre, si Trillanes, hindi natin alam na may mga radar yan. Syempre, naging senador yan, matalino yan, naging PMAer yan, naging miyembro pa ng Magdalo. Do you think si Trillanes hindi pinaimbestigahan isa-isa yan kung saan nakatira? Yang mga yan? Pinaimbestigahan yan. Kaya magulat kayo mga kababayan, yung i-final ni Trillanes na kaso, laban sa yan, sa mga yan, pag yun ay nabuo na at nagkaroon na ng warrant of arrest, dadamputin na lang isa-isa yung mga yan. Bakit? Anong pang-counter nila? Hindi sila makakapag-counter niyan pag may warrant niya. Kasi bakit? Hindi naman sila nag-file ng kaso. Hindi sila nag-file ng kaso, mga kababayan. At take note mga kababayan, hindi lang cyber libel ang magiging kaso nila dyan. Marami. Actually mga kababayan, marami po ata ang i-final ni Trillanes dyan. Iba-iba. Kaya in the end of the day, ang consequences sa mga ginagawa nila ngayon, dadamputin sila. Totoo yan. Kasi bago dapat sila magsalita ng ganyan, i-final dapat nila, nilagay nila sa ombudsman, ipinasa nila sa Korte Suprema, para mangyari, makasuhan itong mga taong involved. Ang problema dyan mga kababayan, yung mga taong pinangalanan nila, nakapag-file pa ng kaso. Take note mga kababayan, hindi lang si Trillanes ang nag-file ng kaso. Nandyan si Dilima, nandyan si Anyo, nandun si Katapang. Apat ang nag-file sa kanila. Si Dilima, si Trillanes, si Anyo, si Katapang. Apat po yan mga kababayan. At yung mga kasong i-final nung apat ay pari-pariho. Iba-ibang complainant. So apat yun. So bawat isang Marines, may apat na warrant yan. Mangyari. Bawat isang Marines may 4 na warrant. 'Di ba? So ang problema diyan mga kababayan, anong pang-counter nito? 4 ang magiging warrant diyan bawat isang Marines. Pati pa si Baligod, si Defensor, at saka the rest, yung mga iba na sangkot sa kinasuhan. Remember 4 ang warrant per person. Kasi 4 ang nag-file. Dilima, Trillanes, Anyo, at Katapang. Diba? Ending, sila ang makukulong. Kasi bakit? Paano hindi sila makulong? Hindi naman nila idinaan sa tamang proseso. Bakit? Bago ba sila nagwawalwal dyan, i-final ba nila yan? Isinampa ba nila? Hindi. Mas inuna nila ang preskon kaysa sa pagsampa ng kaso. At saka mga kababayan, kanino sila magsumbong? Diba? Ang tanong ngayon mga kababayan, kanino sila magsumbong? Kasi imbis na ipasa nila yan sa ombudsman, para si Ombudsman Boying Rimulya na ang magkalkal niyan at mag-imbestiga, or ipasa nila sa NBI, sa CIDJ, para ang CIDJ, NBI at Ombudsman ang mag-imbestiga. Hindi mas inuna nila ang preskon. Mas inuna nila ang preskon kaysa doon sa NBI, CIDJ at DOJ or Ombudsman. Ngayon mga kababayan, dito pa sa nakikita ngayon, ang mga inakusahan nila nakapag-file na ng kaso. Samantalang silang nag-akusa, hindi pa. So ngayon,
Ang mangyari dyan, itong mga nagpa-file ng kaso, si Trillanes, si De Lima, si Anyo at si Katapang, lahat ng interview nila, bawat media, iniipon yan. Hindi naman tanga yung mga abogado nung 4 na nag-file eh. Iniipon bawat interview nila na mali-mali. So nagbubutasan sila. Kasi bakit? Iba-iba ang nag-i-interview at okay lang sana kung ang nag-interview sa kanila hindi naka-public. Naka-public, naka-upload video. So lahat yung mga interview nila mula sa Presscon, kay Jessica Soho, sa Banateros, iniipon-ipon lahat yan ng kampo nung mga nag-file ng kaso na si De Lima, Trillanes, Katapang at Anyo. 'Di ba? Oh. So ngayon iniipon-ipon lahat 'yan, magiging ebidensya 'yun na hindi accurate ang kanilang mga sinabi, inconsistent, hindi pare-pareho, iba-iba. So magagamit 'yun sa kanila. Kaya nga 'di ba mga kababayan, kapag inaresto ka, 'di ba, babasahan ka ng Miranda rights or warrant. Oh. Ikaw ba si Jessica Soho? Panatilihing tahimik, hindi magsalita kasi bawat sasabihin mo ay pwedeng maging kaso laban sa'yo or dagdag kaso laban sa'yo. Ikaw po ay inaresto namin sa salang. Kung wala kang pang-abogado, handa kang bigyan ng abogado ng gobyerno, ang PAW. At kung wala ka namang panggamot, handa kang bigyan ng doktor ng gobyerno. Ganun yan eh. 'Di ba? So ganun yun mga kababayan. So, 'di ba nasa warrant of arrest, lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo. Kaya mas manatili kang manahimik para hindi ka madagdagan ang kaso mo. 'Di ba? May ganun. Pero ang problema dito sa 18 Marines and the rest of the team, hindi pa nga naikaso, naglaladlad na sila. Binubulgar na nila at iba-iba pa ang statement nila. So, every interview, another mistake. Yeah? Every question, another mistake. Kasi hindi mo tugma eh. Opo, Ma'am Johannes Chang, panalo po. Yung anak ni Ako, si Doktor. The more na nagsalita sila, lalo lang silang madidiin dahil iba-iba ang sinasabi. Yes, Mamulay, totoo po yan. The more na magngal-ngal sila dyan, the more na madidiin sila. Diba? Inuna pa ng 18 Marines na magpasikat sa harap ng television kaysa magsampa sila ng kaso. Kaya nga, Sir Michael Angelo, ang tanong kasi dyan, dapat bago sila mag-presko, na-file na dapat. Ngayon, ang kada presko nila, tapos kada presko, nagbubulgar sila ng pangalan. Bawat binulgar nilang pangalan, nagpa-file ng kaso. So, kung 10 pangalan ang binulgar nila doon, 10 din ang magpa-file. Tapos bawat sasabihin nila doon ay gagamiting ebidensya laban sa kanila sa social media galing. Hindi ba sila inadvisa ng abogado? Baka naman kasi kapag in the end of kagipitan, bigla na lang magsitakas itong mga to. Diba? Oo. Nakikinig at nakatingin ang madla. Akala nila hindi nag-isip ang madla. Kaya nga, di ba Ma'am Ay Malay ko, akala siguro nila hindi naiisip na take note, uso ngayon ang Reels. Maraming kumikita sa Facebook Reels. So, bawat mali ninyo, syempre idugtong-dugtong yan. Ito yung unang interview, ito yung sinabi. Pangalawang interview, ito yung sinabi. Pangatlong interview, itong sinabi. Maraming views yung Reels, kumikita, pero kayo napapahamak. Ganun yan mga kababayan. Di ba kahit tignan niyo sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, yung mga unang interview nila, mali sa pangalawang interview at sa pangatlong interview, hindi nagmamatch. Kumikita yung mga uploader dun sa Reels, samantalang sila, napapahamak ang buhay nila. Malupit, hilo po sa iyo dyan. Di ba? Oo, ganun yun. Nakakaawa man, pero ginusto nila yan. Wala tayong magawa. Sila yan tanga sila Di ba mga kababayan? Ay nako. Diyos ko po mga kababayan ko. Maawa naman po kayo.